Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming kapahingahan, Ikaw po ang aming kaginhawahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyo nagmumula ang kapanatagan ng aming kalooban, kapayapaan ng aming isip. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyo po nagmumula ang aming buhay. Sa iyo nanggagaling ang kahulugan nito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurian, Panginoon Diyos. Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kaniyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi at kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan
at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang ito ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kaniyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kaniyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukal mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama-kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Noong 1986, sinimulan po ni Saint John Paul II, o Pope John Paul II, noong panahon na iyon, ang World Youth Day. Dahil sa nakitang magandang resulta ng mga international gatherings noong 1984 at saka 1985, kaya noong 1986 ay ginawa niyang kauna-unahang World Youth Day. Ito po ay sinimulan sa Buenos Aires sa Argentina, kung saan nagmula ang ating Santo Papa Francisco. At mula po noon ay tumatawag si St. John Paul II, inaanunsyo niya kung kailan yung susunod na World Youth Day. Kunyari po sa Buenos Aires, inanunsyo niya yung susunod na World Youth Day. Pangkaraniwan po iyan ay 2 taon hanggang 3 taon ang pagitan o interval. Ganito po yung nakasanayan. At ito po ay kinasasabikan ng bawat kabataan na dumadalo sa World Youth Day, yung huling-huling misa, the closing mass ng World Youth Days, na kung saan sa bandang huli, iaanunsyo ng Santo Papa saan ang susunod na World Youth Day. Kaya nga po, inanunsyo na ang World Youth Day noong 1995 ay gagawin sa Manila. Ayan, no? So si St. John Paul II o Pope John Paul II, lagi na lang ganoon. Nag-a-announce siya, kailan yung susunod, inaabangan po yan ng mga kabataan. Gayon pa man, noong 2002, ang World Youth Day ay ginawa sa Toronto, Canada. Inanunsyo
ni Pope John Paul II ng susunod. Sa bandang huli po ito, inaabangan na yung mga kabataan yan, ano? The next World Youth Day in 2005 will be in Cologne, Germany. Sa Germany na. Pero alam ninyo, doon nagkaroon ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Bakit kanyo? Nung inanunsyo na yung 2002, ng next World Youth Day ay 2005, na gagawin sa Germany, ang dumating po sa Germany na Santo Papa ay hindi na si Saint John Paul II. Sino na? Si Pope Benedict na. No? Ang nag-anunsyo, Pope John Paul II. Pero ang dumating at tumupad noong gawain na iyon ay si Pope Benedict na po. Ngayon, noong 2008, ito po ay nangyari ang World Youth Day sa Espanya, Madrid. No? Inanunsyo ni Pope Benedict 2011 na ang susunod na World Youth Day ay 2013. At ito po ay gagawin sa Rio de Janeiro, Brazil. Pero ano po nangyari? Ang dumating po noong 2013 ay hindi na si Pope Benedict. Sino na po? Si Pope Francis na. Ang tumupad noong pangako ni Pope Benedict. Noong 2023, ito po ay kamakailan lamang. Ginawa po ang World Youth Day sa Portugal. Inanunsyo po uli ni Pope Francis na ang susunod na World Youth Day ay gagawin sa 2027. At ang magiging host o bansa ay ang South Korea. Sino ang darating sa 2027? Wala na si Pope Francis. Sino naman ang tutupad ng pangakong iyon? Bakit ko po sinabi ito? Dahil kung titignan niyo po yung Ebanghelyo, mayroong habilin ang Panginoon sa ating lahat na dapat nating tuparin. Ano po yon? Sa bandang huli ng Ebanghelyo, kung inyo pong napansin, ay may sinabi ang Panginoon. Ito pong pangyayaring ito ay nung siya ay muling nabuhay at napakita sa kanyang mga alagad. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang sabi niya, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa mga bansa. Alam ng Panginoon na pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, siya ay aakyat na sa langit. Pero meron siyang gawain na ang tutupad na ay hindi na siya. Sino? Ang kanyang mga naiwan. Ang kanyang mga alagad. Ang mga susunod na magiging mananampalataya. At yan ay kasama tayo. Ang bawat isa sa atin. Marahil, pinakita ng Panginoon noong nakaraang mga taon sa kasaysayan ng World Youth Day na talagang mayroong misyon, tungkulin na dapat gagawin at isinasalin, ibinibilin ang Diyos. At ito nga ay ang gawain ng pagsisisi at kapatawaran sa mga kasalanan ng tao. Sino mangangaral daw? Yung pari lang ba? Yung madre lang ba? Yung katikista lang ba? Hindi po. Lahat ng tumanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon, lahat na pinag-alaya ng Panginoon ng kanyang buhay, lahat ng pinag-alaya ng Panginoon ng kanyang muling pagkabuhay, ang siyang mangangaral ng pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan ng tao. At yan po ay kasama tayo. Ang bawat isa sa atin. Tatanungin niyo ako, Father, papaano ba yan?
Paano ko ba ipangangaral ang habag ng Diyos? Ano po ang gagawin ko? Kukuha ba ako ng mikropono? Tatayo ako dun sa bangketa? At ako'y sisigaw na magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo. Ano ba ang gagawin ko? Hayaan niyo magmungkahi po ako ng iilang pwedeng gawin para matupad po natin ang habilin ng Panginoon na dapat tayo ang tutupad. Number 1, para ipangaral po sa mga tao sa mundo ang pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Una sa lahat, tayo muna po ang magbago. Tayo muna po ang magbago. Tandaan po natin, yung mga alagad ng Panginoon na nagtakbuhan, nagtaguan nung si Jesus ay inaresto, ang unang-unang nangyari sa kanila, sila ay nagbago. Yung dati nilang pagkaduwag, naging tapang. Yung kanilang pagkatakot, binigyan na ng lakas ng loob. Una sa lahat po, yung pagbabago sa sarili. Alam niyo naman po iyon. Ang mga taong nagkakapagbibigay ng lakas ng loob sa atin ay yung mga taong nakikitaan natin ng kabutihan. Sino nag-i-inspire sa atin? Sino nagpapalakas ng loob sa atin? Hindi ba yung mga taong makikitaan mo ng pag-asa, ng kabutihan, ng kagandahang asal? Yan po ang unang-una. Pagbibigay ng magandang halimbawa. If we want to preach the mercy and forgiveness of God, kailangan makikita muna po sa ating sarili. Simulan natin sa ating sarili. Yan po yung paanyaya ng Easter. Panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. It's now time to look at ourselves. Suriin ang ating sarili. Minsang nagtago tayo, minsang natakot tayo, iniwan natin ng Panginoon, pero ngayon muli siyang nabuhay. Ano ang gagawin nating pagbabago sa sarili? Ano ang dapat nating ayusin? Mag-isip ka lang ng isa o dalawa. Hindi mo kailangan damihan, pero siguraduhin natin mayroong pagbabago. Pangalawang paraan, para tayo ay maging tagapagpahayag o matupad natin ang ating tungkulin na mangaral tungkol sa habag at kapatawaran ng Diyos, tayo maging mabuti sa ating kapwa. Mahinahon tayo sa ating kapwa. Let us be kind to one another. Minsan po kasi, tayong mga palasimba, nagiging mapaghusga. Dahil alam natin, nagsisimba tayo lagi na may sinusubaybayan tayo sa mga misa, mga humilya, sermon ng mga pare. Minsan hindi natin napapansin, nagiging mapaghusga tayo. Condemning. Mapanuri tayo. Masyado tayong kritiko. Let us be kind to one another. Sana ang lumalabas sa bibig natin, hindi paghuhusga. Hindi meanness o pagiging cruel. Sana kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, hindi tayo parang laging naguhusga. Laging na lamang tayong masungit. Hindi po. Let us be kind to one another. Kasi ang nagpapabago po ay hindi takot. Kung mananakot ka, hindi yan ang makapagpapabago. Ang makapagpapabago ay ang kabutihan o kabaitan. Let us be kind to one another. Isipin niyo po yung mga tao na matagal niyong ipinapanalangin na sa Panginoon na sana dumiretso na, tumuwid na buhay. Sana makaalis na doon sa kanyang bisyo. Sana bumalik na. Sana makipagkasundo na. Sana ayusin na ang buhay. Isipin niyo po yung mga tao na lagi niyong ipinapanalangin na magbago. Imbis na maging mapaghusga tayo, maging mas mabait tayo, mahinahon, maging mas mabuti. Hindi pa tapos ang nais na mangyari ng Panginoon. Nakabitin tayo ngayon. Ang ating tungkulin, tuparin po natin ang inihabilin ng Panginoon. Tayo po, sa pamamagitan ng ating halimbawa at buhay,
ay maging tagapagdala ng habag at awa ng Diyos sa bawat isa sa ating kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama si Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkakilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghati-hati ng tinapay sa Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makamta ng walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa iyo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon ay inihahain namin para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na aming Santo Papa na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaharian. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang naghahatid ng papibigay ng kapatawaran at kapayapaan sa ating kalooban. Mapapalad tayo na tinawag upang makiisa sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus muling nabuhay. Sa kamatayan, nagtagumpay. Magalak, wag nang lumuha, hinango ang tao sa sala. Kristong Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang bagay lamang po bago ko ibigay ang huling pagbabasbas. Kung maaari po sana, wag po tayong mag-iiwan ng ating kalat. Wag po tayong mag-iiwan ng ating kalat. Mga plastic bottles na katatapos nyo lang ubusin, wag nyo po, kung maaari po, wag nyo pong uiiwan sa inyong mga upuan. No? Yan kung ano-anong mga balat, mga nalalaglag ninyo, nakalat, pakidampot po ninyo. Para hindi na kailangan damputin pa ng iba ang kalat ng iba. Kung lahat po tayo, dadalhin po natin ang kalat natin palabas ng simbahan, walang maiiwang kalat sa loob ng simbahan. Po? Paalala lamang po ito para naman po maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon ang ating bahay, tipanan sa Diyos. No? Ang bahay na kung saan tayo ay sumasamba at nagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.